Ito na ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. 3-day anti-corruption rally ng INC tinapos na sa ikalawang araw. Congressman Sandro Marcos at Undersecretary Claire Castro bumuwelta sa mga akusasyon ni Senator Amy Marcos na gumagamit umano ng ipinagbabawal na gamot si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos. Operasyon ng MRT-3 balik na sa normal. Libreng sakay, alok sa mga pasahero ngayong araw. Sa MBC TV correspondents, 23 anyos na lalaki na iniulat na may dalang baril, pinaputukan ng mga pulis. Suspect, nakakumpiskahan pa ng droga sa Orani, Bataan. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas Men's nasa Taiwan na para sa 2-week training camp. At si Showbiz Spotted, Ellen Adarna, ibinunyag ang umano'y panloloko ni Derek Ramsey. 2 beses ipinabarangay ang aktor. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, sa una sa ating mga balita, maagang natapos ang sanay 3 araw na anti-corruption rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Sa ikalawang araw pa lang ay tinapos na ng religious bloc ang kanilang protesta kung saan nakiisa ang halos 1.3 na milyong katao na may panawagan para sa transparency, kapayapaan at pananagutan. Ang mga pangyayari tinutukan ni Dustin Bayog. Tinapos na ng religious bloc na Iglesia ni Cristo ang kanilang sanay 3-day anti-corruption rally sa ikalawang araw nito kahapon. Ayon sa tagapagsalita ng INC na si Edwil Zabala, nakamit na raw ng grupo ang kanilang layunin na magbigay ng mensahe at panawagan para sa hustisya, pananagutan, kapayapaan at kalinawan. Dagdag din ito na nakaramdam na rin ng pagod ang ilang mga miyembro kung saan karamihan sa mga ito ay hindi na rin umuwi sa kanilang tahanan na magsimula ang rally noong linggo. Tinatayang aabot sa 1.3 milyong katawang nakiisa sa 2 araw na rally na ayon sa NCRPO ay naging mapayapa o generally peaceful. Binibigyan din ng INC na ito ay panawagan para sa transparency at accountability at hindi upang babagsakin ng gobyerno bilang isang institusyon. Kaiba ito sa isang bahagi ng talumpati nang dumalong si Mike Defensor na dating congressman kung sa'y pinawagan niya ang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala sa panayam sa DZRH kay Professor Carlita Carlos na isang political analyst, iginintito na dapat mandaig ang rule of law upang mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian habang impeachment kung ang Pangulo ang hindi umano may sala. Kung yung iaos ang presidente, sumunod kayo sa sinasabi ng ating basic law. I-impeach niya siya, no? Kasi hindi naman po pwedeng gagawin natin yung pagbabago sa sakali o kung sinong pinakamalakas sumigaw o pinakamaraming tao na magpulong. No? Asa na yung rule of law natin na sinasabi natin? Wala bang ibig sabihin nun? Diba? Gusto nyo i-out siya dun sa kung ano yung sinasabi sa konstitusyon. Mababatido ang Enero ay nagsagawa rin ng National Rally for Peace ang INC sa Maynila bilang suporta umano sa tindig ng Pangulo na hindi suporta ng umuugong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kilala sa kanilang block voting power, mayroong malaking impluwensya ang INC tuwing eleksyon sa kanilang mga inendorsong kandidato. Matatanda noong 2022 presidential elections, inendorso nila ang dating unity ng Marcos Duterte. Kabilang din sina Senator Joel Villanueva at Senator Jingoy Estrada na nasasangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, matapang na ibinunyag ni Senator Amy Marcos ang mga paratang laban kina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa harap ng mga dumalo sa peace rally ng Iglesia ni Cristo. Isinawalat ng senadora ang umano'y isyu ng droga na kanyang iniuugnay sa presidential couple at sa kanilang mga anak, kasabay ng panawagan sa kanyang kapatid na magpahinga at magpagamot. Ang naging pahayag ni Senator Amy sa report ni Kyle Bulias.
kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Ito ang mga maaanghang na salitang binitawan ni Senator Amy Marcos sa kanyang talumpati sa harap ng libo-libong kataong dumalo sa ikalawang araw ng peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand kagabi. Giit ng senadora, noon pa alam ng kanilang pamilya na lulong umano sa droga si Pangulong Bongbong Marcos at lalo lamang itong lumalala habang siya ay tumatanda. Bukod sa presidential couple, inakusahan din ni Senator Amy ang presidential sons, kabilang na si House Majority Leader Congressman Sandro Marcos na gumagamit din umano ng ipinagbabawal na gamot. Lumabas din umano ang pangalan ni Pangulong Marcos sa listahan ng mga celebrity na gumagamit ng illegal drugs noong taong 2016 sa gitna ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero dahil umano sa masinsinang pakikipag-usap ni Senator Amy kay Duterte, nailigtas si Pangulong Marcos. Paliwanag pa ng senadora, ang pagkakalulong umano sa droga ni Marcos ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon at mali-maling desisyon sa pamahalaan. Sa huli, hinimok naman ni Senator Amy ang kanyang kapatid na magpahinga, umuwi, magpagamot at magpagaling na. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumuelta naman si House Majority Leader Sandro Marcos matapos muling ibato ng kanyang tita na si Senator Amy Marcos ang mga paratang laban sa kanyang pamilya. Giit ni Sandro, walang katotohanan ang mga alegasyon at hindi dapat nagmumula ang ganitong mga paninira sa loob mismo ng kanilang pamilya. Magbabalita si Milky Rigunan. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Ito ang buwelta ni House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos sa kanyang tita na si Senator Amy Marcos sa kanyang talumpati kagabi sa anti-corruption rally ng Iglesia ni Cristo sa Luneta. Muling inulit ni Senator Amy ang mga alegasyon nito na lulong umano sa ipinagbabawal na gamot ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Mas lumala umano ang pagiging adik nito nang mapangasawa si ngayon ay First Lady Lisa Araneta Marcos at pati umano ang kanilang mga anak ay gumagamit na rin. Sa kanyang statement, sinabi ni Congressman Marcos nakalulungkot na napakababa na ng level ng kanyang tita alang-alang sa ambisyon nito sa politika. Ayon kay Marcos, noon pa man, nagkasundo na sila ng kanyang mga pinsan na sina Borgie, Vice Governor Matthew at Attorney Michael. Kahit ano ang kontrobersya sa politika na kasasangkutan ng kanilang mga magulang, hindi dapat silang papayag na madawit at maapektuhan. Muling inulit ni Congressman Marcos ang lahat ng binanggit ni Senator Amy ay walang basehan, walang katotohanan at walang idudulot na maganda sa bayan. Ito rin anya ang una at huli niyang sasagutin ang paulit-ulit na alegasyon ni Senator Amy, hindi lamang sa kanyang ama kundi sa kanilang buong pamilya. Umaapela si Congressman Marcos sa publiko na ito ngayon ang panahon ng pagkakaisa, pagtutulungan at hindi para magpalaganap ng gulo at destabilization. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paninira sa Pangulo, ito ang tanging motibong nakikita ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro sa mga ibinabatong paratang laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Partikular ang pahayag ng kapatid nitong si Senator Amy Marcos kaugnay sa iligal na droga. Magbabalita si Rose Babiera. Pinasinungalingan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga paratang ni Senator Amy Marcos na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at asawa nitong si First Lady Liza Araneta Marcos na inihayag nito sa peace rally ng Iglesia ni Cristo kagabi. Sa eksklusibong panayam sa DZRH 2x2, tinawag ni Yusek Castro na desperado ang mga nagpapakalat ng akusasyong ito dahil aniya wala silang mahanap na negatibo ukol sa Pangulo. Ang dami-dami na ng pagsinungaling doon, ang dami-dami nang nasabi
doon, na-debunk na yan, pero paulit-ulit sila dahil wala sila makitang negatibo sa Pangulo marahil. So, kailangan nilang kumilos ng ganito, mga desperado sila, kaya kailangan nilang sira ng Pangulo. Paninira lamang ang tanging motibo na nakikita ni Yusek Castro sa mga naging pahayag ni Senator Amy sa naturang rally. Hindi na umano nagulat ang Pangulo na maaari siyang siraan ng kapatid, pero ang mas ikinagulat nito ay kaya nitong magsinungaling para lang siraan ng Pangulo. Kinwestiyon din niya ang paglihis umano ng senadora at sinabing ang kanyang mga naging pahayag ay planado o scripted at hindi lamang nadala ng bugso ng damdamin. Pagdidiin ni Yusek Castro, ang rally ay nakatuon sa paglaban sa katiwalian, kaya't pinagtataka niya kung bakit ang sariling kapatid nito ang naging target sa talumpati ng senadora. Gayong mismo ang Pangulo ang nagpapaimbestiga sa umano'y maanumalyang flood control project na binalot ng magkabilang isyu ng korupsyon. Dagdag pa ni Yusek Castro, marahil ay masasagasaan kasi ang mga kaibigan at kaalyado ng senadora sa ginawang investigasyon, kaya gayon na lang ang naging kilos nito. Pero hindi natin alam kung yun talaga yung laman ng kanyang speech o siya ay nadala lang ng kanyang damdamin sa gitna ng first time niyang makaharap ng ganong karaming tao sa kanyang talumpati. Abogado naman ako. Kaya ko magbasa ng body language. Binabasa niya. That's a script. Hindi pwedeng bugso lang ng damdamin niya yon. Bugso ng damdamin, iba topic mo. That's ridiculous. So prepared yon. Prepared niya yon. Kung alam mo ng INC yon, definitely hindi na rin alam. Kasi pag akyat ng tao dyan, hindi naman alam ng pamunuan ng INC kung ano sasabihin niya. Sa pananaw ng opisyal, hindi umano alam ng mga rallyista ang laman ng talumpati ng senadora. Pero binigyang diin niya na sana'y iginalang niya ang adhikain ng INC. Nang tanungin kung may balak bang aksyong legal na gawin ng first couple, ayon kay Castro ay ipagdasal na lang ang senadora na maging matiwasay ang kanyang pag-iisip at damdamin. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kinundina ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang malisyosong pagkalat ng lumang video call ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Representative o Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang reaksyon ng Sandataang Lakas ibabalita live ni Edniel Parosa. Edniel. Isinisi ng Armed Forces of the Philippines sa mga tinawag nitong destabilizer ang malisyosong pagkalat ng limang video call ni General Romeo Browner Jr. at former House Speaker Martin Romualdez kasama si dating Congressman Zaldico. Kinundina ng AFP ang hakbang na layon umanong palabasing na kompromiso o kontrolado ng ilan ng militar. Ayon sa AFP Public Affairs Office, kuha pa ang video noong nakarang taon kaugnay ng pag-aproba sa dagdag na subsistence allowance sa mga sundalo mula 150 patungong 350 pesos kada araw. Binigyan din na AFP na personal pangangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa General Browner sa maaaring tulong sa tropa. Bagay na direktang sinagot naman ng AFP chief na pagtaasa ng subsistence allowance. Gihit na hanay, simpleng pasasalamat lamang sa mga kongresista ang naturang video at hindi nangangahulog ang may kontrol sila sa kasundaluhan. Mula rito sa Camp Aguinaldo, ako si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Nananatiling mataas ang moral ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa kabila ng pagdawit ni resigned Congressman Zaldico kay Pangulong Bongbong Marcos na nagtatag ng komisyon. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, ginagawa pa rin nila ang lahat upang magampanan ang kanilang mandato na panagutin ang mga responsable sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Tumanggi naman siyang magbigay ng komento kung nabanggit sa mga nakalipas na pagdinig ng ICI si Pangulong Marcos. Sabi ni Hosaka, ayaw niya ring magkomento sa pagkaladkad ni Ko sa Pangulo dahil hindi pa naman validated ang video statement nito at hindi rin magagamit na ebidensya. Idiniin niya na tugma ang mandato ng Independent Commission na isinisigaw na transparency, accountability at hustisya ng ating mga kababayan. It's very high, no? In fact, we're doing our best to be able to comply with our mandate. Alam niyo yung hinihingi ng taong bayan dito sa mga rallies na to is for transparency, accountability, justice, and they're against corruption.
Kung tutugnan ninyo yung mandato ng ICI, talagang tugma naman yun. So, una nang kinwestiyon ng ilang kongresista ang kredibilidad ng ICI at tinawag itong compromised institution. Sa iba pang balita, nagbalik na sa normalong operasyon ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 mula alas 8 ng umaga ngayong araw. Yan ay kasunod ng pagkakaantala ng biyahe matapos makaranas ng technical issue dakong 5:56 ng umaga sa pagitan ng Santolan at Ortigas southbound. Humingi naman ng paumanhin ang pamunuan sa abalang idinulot ng insidente at nagpasalamat sa pasensya ng mga pasahero. Kasunod nito, nag-anunsyo rin ng MRT3 ng libreng sakay para sa buong araw. Sa mundo ng volleyball, dumating na sa Taiwan ang Alas Pilipinas Men's Volleyball Team para sa 2 linggong training camp. Target ng Nationals na mabuo muli ang koneksyon para sa paparating na SEA Games. Ang mga detalye sa report ni Millie Borja. Dumating na sa Taiwan itong nagdaang araw ng linggo ang Alas Pilipinas Men's National Volleyball Team para sa kanilang 2 linggong training camp bilang pagsasanay sa paparating na 33rd Southeast Asian Games na gaganapin sa susunod na buwan. Haharap ang Alas Men sa 6 na friendly matches kontra sa powerhouse na koponan ng Taiwan sa kanilang training camp sa Kaohsiung. Ayon kay veteran player Mark Espejo, mahalaga ang pagsasanay na ito lalo't nagmula sila sa mahabang pahinga at kailangan muli ang pagbuo ng koneksyon at preparasyon para sa SEA Games. Kukumpleto pa rin sa kupunan ang mga manalarong lumahok sa FIVB Volleyball Men's World Championship noong Setyembre, kung saan nagtapos ang Pilipinas sa 19th place mula sa 32 countries. Samantala, habang nagpapatuloy ang pagsasanay, nananatili sa Japan si Team Captain Brian Bagunas na kasalukuyang naglalaro para sa Osaka Buteon sa SV League. Target ng men's team na makabalik sa podium sa darating na SEA Games matapos ang kanilang makasaysayang silver medal finish noong 2019 na ginanap sa Pilipinas. Mula noon, 2 beses nang nagtapos sa ika-5 pwesto ang kupunan habang patuloy na tinutugis ng bansa ang unang ginto sa men's volleyball. Sa kasalukuyan, 2 silver medals at 5 namang bronze finishes ang pinakamahusay na naitala ng Pilipinas sa kasaysayan ng torneo. Kasabay nito, patuloy rin ang pagsasanay ng Alas Women sa ilalim ng Brazilian coach na si Jorge Edson Souza de Brito sa Gameville sa Mandaluyong. Regular na dumadalo sa training sina Team Captain Gia de Guzman, Ea Laure, Vanessa Gandler, Don Macandili Katindig at Jen Nerva. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Pangulong Bongbong Marcos nagtalaga ng mga bagong opisyal ng gabinete. Sa MBC TV Global, dating Prime Minister ng Bangladesh na si Sheikh Hasina nahaharap sa parusang bitay dahil sa kasong Crime Against Humanity ng International Criminal Court o ICC. At sa Showbiz Spotted, Ellen Adarna, ibinunyag ang umano'y panloloko ni Derek Ramsey. 2 beses ipinabarangay ang aktor. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagbabalik ng ating balitaan, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Finance Secretary Ralph Recto bilang bagong Executive Secretary matapos magbitiw sa pwesto si Lucas Bersamin. Habang papalitan naman ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go si Recto bilang DOF Secretary at itinalaga naman bilang Officer in Charge ng Department of Management si DBM Yusek Rolando Toledo, kapalit ni dating Secretary Amena Pangandaman. Ayon sa Malacanang, nagbitiw sa pwesto sina Bersamin at Pangandaman
bilang delikadesa matapos silang idawit ni dating Congressman Zaldico sa isyu ng flood control anomalies. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na wala ng iba pang miyembro ng gabinete ang nagnanais na magbitiw sa pwesto. Nilinaw naman ni Castro na hindi nagsasagawa ng sariling investigasyon ng Malacanang sa mga sinasangkot sa flood control scandal na miyembro ng gabinete at ipinauubayan na nila ito sa ICI. May sarili bang gagawing investigasyon ang palasyo sa involvement o kung meron man sa mga nabanggit na mga pangalan na naging dahilan ng kanilang resignation? Sa ngayon wala pong gagawin anumang investigasyon kasi voluntary naman po. Voluntaryo po yung pag-resign nila. Nabanggit man ang kanilang pangalan at hindi po kasi kinababahala ng Pangulo anumang sinabi ni Zaldico. Most probably sila Secretary Mina at saka si E.S. Lucas na lang ang sarili na parang sila mismo nabanggit ang pangalan. Although wala tayo, we do not believe in the words of Zaldico. Iyan naman ang Pangulo Although, syempre, kung merong ganyan, kung sinong nais magpa-imbestiga or rather, imbestigahan sila, nasa ICI naman po yan at hindi yan po pipigilan ng Pangulo. Kung sino man po ang nai-involve sa mga anomalyang flood control projects, kung kinakailangan imbestigahan ng ICI, then imbestigahan po, hindi po tahad lang ang Pangulo dyan. Nagparamdam si Senadora Jinggoy Estrada sa budget hearing nang igiit nitong hindi mga mambabatas ang nakapaloob sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon dito, ang mga engineer ng Department of Public Works and Highways ang dapat tignan sa likod ng mga ghost projects, hindi ang mga senador at congressmen. Ang pahayag ng opisyal sa report ni Raymond Dadpaas. Naninindigan si Senador Jinggoy Estrada na hindi ang mga politiko gaya ng mga senador at mga congressmen ang nasa likod ng mga anomalya sa flood control project. Sa plenary budget deliberation sa 2026 national budget ay sumingit si Senador Estrada kay Senador Risa Hontiveros habang pinag-uusapan na dapat ay dadaan sa Regional Development Council o RDC ang lahat ng mga infrastructure project gaya ng flood control. Para kay Estrada, mga engineers ng DPWH ang tunay na mastermind sa mga ghost projects at hindi mga senador at congressmen. Naniniwala ito na kung lahat ng mga amendments ng mga senador at congressmen ay dumaan sa Regional Development Council, ay wala sana tayong problema ngayon sa mga flood control project. Nung umpisa pa lang, nung maraming mga amendments sa mga kongresista, mga senador, mga flood control projects, dapat pala nagkaroon ng partisipasyon ang Regional Development Councils para hindi na tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng problema. Dahil sino ba ang mastermind ng mga ghost projects? Di ba yung mga engineers dyan sa mga DPWH? Hindi naman mga senador, hindi naman mga congressman Si Estrada ay kabilang sa pinangalanan ni dating Undersecretary Roberto Bernardo na umano'y tumanggap ng daang milyones na komisyon sa mga flood control projects sa Bulacan First Engineering District Office. Kasama niya sina Senador Chis Escudero, dating senador at ngayon ay Makati Mayor Nancy Binay, dating Senador Grace Poe, Senador Joel Villanueva at dating DPWH Secretary at ngayon ay Senador Mark Villar. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umakyat na sa 297 ang bilang ng nasawi mula sa bagyong Tino at Uwan ayon sa inilabas na report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council nitong Lunes. Sa kabuuan, 269 ang nasawi dahil sa Tino. Karamihan ay mula sa Cebu, Negros Occidental at Negros Oriental. Iniulat din na 113 ang nawawala at 523 ang sugatan dahil sa naturang bagyo. Samantala, 28 naman ang nasawi dahil sa bagyong Uwan na umabot sa Super Typhoon category. Karamihan sa mga nasawi ay mula Ifugao, Kalinga at Benguet. Umabot naman sa 52 ang
bilang ng mga sugatan at 2 ang nawawala. Nauna nang idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang State of National Calamity upang mapabilis ang pagbibigay ng tulong at pagbangon ng mga apektadong lugar. Aabot na sa 838.5 million pesos ang naipamahaging ayuda sa mga biktima ng 2 bagyo ayon sa Office of Civil Defense. Sa ating ulat panahon ngayong Martes, uulanin pa rin ang ilang bahagi ng bansa dulot ng pag-iral ng 3 weather systems. Una rito ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na magdadala ng kalat-kalat na ulan sa Barm at Soxargen, habang easterlies naman ang iiral sa Bicol Region, Aurora at Quezon. Hanging amihan naman ang magdadala ng isolated rain sa Batanes at Ilocos Norte, habang ang banggaan ng mainit at malamig na hangin o shear line ang umiiral sa Cagayan, Isabela at Apayao. Ayon sa Pag-asa, nananatili pa ring mababa ang tsansa ng mayroong mamuong bagyo sa bansa, kung kaya asahan ang mas maaliwalas na panahon, lalo na rito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Ngunit paalala ng Weather Bureau ay maaari pa ring makaranas ng panandaliang ulan dulot ng mga localized thunderstorm. Napansin niyo na ba sa inyong mga fur dogs ang biglaang paggalaw, pagpitlag o pagwasiwas ng kanilang muntot habang natutulog? Yan ay dahil sila rin ay tulad nating mga tao ay nananaginip rin. Pero ano nga ba ang kalimitan nilang napapanaginipan? Alamin na this, ano nga ba ang madalas mapanaginipan ng mga aso? Tulad nating mga tao, ang ating mga alagang aso ay nananaginip rin. Dumadaan rin sila sa tinatawag na REM o Rapid Eye Movement at non-REM na isang sleep cycle. At sa isang pag-aaral, alam nyo ba na ang karaniwang napapanaginipan ng ating mga aso ay ang kanilang araw-araw na karanasan? Kabilang na nga dyan ang kanilang pagkain, paboritong laruan at maging pagtakbo. Pero ang posible daw at madalas na laman ng kanilang panaginip ay ang masasayang paglalaro kasama ang kanilang mga amo o fur parents. Fun fact din, iba-iba rin ang panaginip at brain patterns ng mga aso, depende sa kanilang breed at sa sukat. Pero ayon sa mga eksperto, isa lang ang tiyak o sigurado, tapat at totoo sa ating mga tao ang ating mga alagang aso. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Hinatulan ang parusang bitay ng Bangladesh ang dati nitong Prime Minister na si Sheikh Hasina matapos napatunayang guilty sa kasong crime against humanity na ipinataw ng International Criminal Court o ICC. Habang bumaba naman ang ekonomiya ng Japan sa 2% dahil sa epekto ng reciprocal tariffs na ipinataw naman ng Amerika. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Bangladesh, hinatulan ng parusang kamatayan ng dating Prime Minister na nasabing bansa na si Sheikh Hasina dahil sa kasong crime against humanity na ipinato ng International Criminal Court o ICC. Ito'y matapos mapatunayan na iniutos na Hasina na gumamit ng dahas laban sa mga estudyante nagkasa ng kilos protesta noong Hulyo ng nakaraang taon, kung saan naabot sa 1,400 demonstrators ang nasawi, bagay na itinanggi naman ni Hasina sa korte at sinabing bias at politically motivated lamang umano ang nangyaring pagkaaklas. Sa ngayon ay wala pang detalye ukol sa magiging execution na naturang pagbitay kay Hasina, pero sa kabila nito ay tinataraw naman ito ng Bangladesh bilang isang makasaysayang araw para sa kanilang bansa. Samantala, bahagyang bumaba naman ang ekonomiya ng Japan sa halos 2% sa nakalipas na quarter ng taon o magmula buwan ng Setyembre hanggang Nobyembre. Yan raw ay dahil sa epekto ng reciprocal tariffs na ipinataw ni US President Donald Trump sa kanilang bansa na siyang naranasan sa unang pagkakataon makalipas ang halos 2 taon. Matatandang pinatawan ni Trump ang Japan ng 24% sa lahat ng Japanese goods, habang karagdagang 25% naman sa lahat ng sasakyang iaangkat papasok ng Amerika.
Ayon kay BNP Paribas Chief Economist Ryuta Rokono, inaasahang tatagal ang nararanasang economic slowdown hanggang sa susunod na quarter kung walang magiging agarang aksyon sa trade deal ng US at Japan. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, mommy na ang aktres na si Valeen Montenegro. Ang pasilip sa pagdating ng kanilang little bundle of joy ng kanyang non-showbiz husband sa report ni Showbiz Angel. Officially a mom na ang aktres na si Valeen Montenegro. Isinilang ng Kapuso Star ang kanilang baby boy ng non-showbiz husband na si Riel Manuel last November 11, eksaktong 6:47 ng gabi. Batay sa post ng first-time parents kung saan ipinasilip nila ang ilang kaganapan sa delivery room. May hero nga raw si Valeen para sa kanyang cinematographer na mister matapos masaksihan ang lakas nito sa 28 oras na pagli-labor. Kasabay niya nagpasalamat din si Manuel sa doktorang nagpaanak sa kanyang misis. Agad naman bumuhos sa mga komento ng pagbati sa pagdating ng kanilang little bundle of joy. Mga gunita na Enero noong nakaraang taon na magpalita ng matamis na I do sina Valeen at Riel. Habang last June ang i-reveal ng aktres ang kanyang pagbubuntis. Abangan sa aming pagbabalik, top 3 city-level drug personality arestado sa bypass sa Davao City. At sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas, naglabas ng 18-man pool para sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Yan at maraming pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Pagbabalit ng ating mga balita, arestado ang 23 anyos na lalaki matapos pagbabarilin ang mga pulis na rumisponde sa Orani, Bataan. Ang suspect na kumpiskahan ng pakete ng iligal na drogang nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Arestado ng mga tauhan ng Orani Municipal Police Station ang isang 23 anyos na lalaki na residente ng Barangay Samal, Bataan. Makarang barilin nito ang mga rumisponde pulis sa Barangay Tagumpay, Orani, Bataan pasado alas 2:45 kanina madaling araw. Sa ulat ni Police Major Patrick Carlo Balcanao, hepe ng Orani Municipal Police Station, nakatanggap ng ulat ang kanyang duty desk officer na may isang lalaki umano ang may dalang baril na ipinagyayabang. Kaya agad itong pinuntahan at naabutan pang hawak-hawak nito ang baril, subalit mabilis na pinaputukan ang mga nakitang pulis na dumating sa lugar. Ang unang putok, swerteng walang pulis na tinamaan. At ang pangalawa umano ay nagmalfunction ang baril. Sinubukan pang tumakas ng suspect sa pamamagitan ng pagtatago sa mabahong tubig ng mga water lily sa lugar na abot ito hanggang dibdib ang tubig. Na-recover pa sa suspect ang isang caliber 45 na kargado ng bala na walang kaukulang dokumento. Nakumpiskahan din ito ng i-body search ng ilang pakete ng shabu na tumitimbang ng 10 gramo na nagkakalaga ito sa 68,000 piso. Ang suspect at mga ebidensya ay dinala sa Orani PNP Station at naharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 10591, RA 9165 at prostrated murder. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang top 3 city-level drug personality matapos ang ikinasang bypass operation ng Tugbok Police Station pasado 1:30 na madaling araw, Lunes, November 17, 2025 sa Purok 11 Bypass Road, Barangay Mintal, Davao City. Kinilala ang suspect na si alias Ringo, 37 anyos, residente ng Barangay Takunan, Tugbok District, Davao City. Ayon sa kapulisan, nagsilbing pusher buyer ang isang operatiba at agad inaristo si alias Ringo matapos itong ibenta ang hinihinalang shabu
Cebu. Nakuha mula sa suspek ang iba pang kontrabando, kabilang ang marijuana at isang improvised na baril. Samantala, humigit kumulang 2 gramo ng hinihinalang shabu na may drug price na 13,600, tinatayang 1 kilo ng hinihinalang dried marijuana leaves na may halagang 120,000 pesos, isang improvised handgun at isang 9mm live ammunition na mark money, bodol money, cellphone at sling bag. Sa ngayon, nakulong na si alias Ringo at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang paggunita sa selebrasyon ng 2025 National Children's Month ay tinipon naman ng local government units Katarman ang mga batang kalye o yung mga palaboy-laboy sa bayan ng Katarman. 30 kabataan na palaboy-laboy ang in-enroll ng Katarman LGU sa CARE Foundation upang maturuan sa visual and theater arts para sa kanilang stage performance. Ayon sa Katarman Information Office, sa Nobyembre 29 bilang culminating activity ng Children's Month, ipapakita nitong batang palaboy, itong batang kalye, ang Liwanag ng Pag-asa, isang musical show na hindi lamang palabas ngunit ipaparinig rin ang kanilang mga boses. Ipapakita sa nasabing musical show ang araw-araw na kinakaharap nitong mga batang kalye. Hinikayat naman ng LGU Katarman ang publiko na manood sa nasabing palabas at patuloy na suportahan ang pag-asa ng mga kabataan. Mula sa MBC TV Network News, Arts 34 Shane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa likod ngayon ng Rias Tabakal ng San Fernando City, La Union Police Station ng isang high-value drug suspect na kawani ng local government unit matapos itong masakote sa buy-bust operation sa Barangay Ilocano Sur, City of San Fernando, La Union bandang alas 8:45 ng gabi. Sa ulat na nakarating sa tanggapan ni La Union Police Provincial Director Colonel Redentor Olsano, nadakip ang suspect sa buy-bust operation. Ito isang 35 anyos na lalaking residente ng nasabing lugar ay dinakma matapos itong magbenta sa pulis na nagkunyaring bayar ng 1 gramo na hinihinalang shabu na nakalagay sa isang plastic sachet na may street drug price na 6,800 pesos kapalit ng mark money. Naharap ngayon ang suspect sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aristartit, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Karaniwang tagpo sa mga PUV ang pagtatanong ng mga pasahero sa kung magkano ang pamasahing ibabayad. Bagaman walang mali sa pagtatanong, isa rin sa kinakailangan gawin ng mga driver ay ang paglalagay ng fare matrix o talaan ng pamasahe upang maiwasan din ang labis o kulang na singil. Ang paglalagay nito ay hindi voluntaryo dahil maaring maharap sa multa ang mga driver at operator kung hindi ito maglalagay. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Sa mga pampublikong sasakyan na isa sa mga hindi na napapansin ng ilan ay ang kawalan ng fare matrix na inilalagay sa bahagi ng sasakyan na makikita ng mga pasahero. Ito ay isang talaan ng pamasahe na mula sa minimum fare ay nadadagdagan sa bawat kilometro na dadagdag sa distansya patungo sa paroroonan ng isang pasahero. Isa rin itong gabay upang maiwasan ang overcharging sa mga public utility vehicle o PUV at matayak na tamang pasahe ang ibibigay. Ayon sa Joint Administrative Order 2014-1 ng Land Transportation Office o LTO, ay maaaring mapanagot ang driver kung sakali mahuli ito na wala nakalagay na fare matrix sa kanyang sasakyan. Para sa latang offense, 1,000 multa ang maaaring ipato sa mga driver ng PUV tulad ng jeep, taxi at mga bus. Samantala para sa mga operator nito ay maaaring marap sa 5,000 multa para sa first offense, 10,000 piso para sa second offense kasama ang pag-give out sa unit ng 30 araw at 15,000 piso para sa ikatlo at higit pang offenses kasama ng kanselasyon ng kanilang Certificate of Public Convenience o CPC.
Sa mundo ng basketball, patuloy ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa unang window ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Sa inilabas na 18-man pool, kasama ang mix ng mga young talent at experienced players. Ang mga listahan ng manlalarong sasabak sa qualifiers, ihahatid ni Mili Borja. Naghahanda na ang Gilas Pilipinas para sa unang window ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers matapos ang opisyal na anunsyo ng 18-man pool noong Lunes, November 17. Pinasok ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang mga bagong manlalaro na sina Juan Gomez Del Llano at Kentin Melioria Brown kasama sina RJ Abarientos, Ange Kwame at Troy Rosario. Bumalik din sa pulang mga kilalang kasapi ng FIBA Asia Cup 2025 team na sina Chris Newsom, Calvin Oftana, Scotty Thompson, Jamie Malonzo, Junmer Fajardo, CJ Perez, Dwight Ramos, Japet Aguilar, Kevin Kimbao, Justin Brownlee, Carl Tamayo at AJ Edu. Kasama rin sa pool si Kai Soto na kasalukuyang nagpapagaling sa kanyang ACL injury na natamo noong Enero. Magsisimula ang Gilas sa Asian Qualifiers sa pamamagitan ng laro laban sa Guam sa November 28 at mag-host ng Guam sa December 1 sa Blue Eagle Gym dito sa Pilipinas. Magugunitang sa nakaraang World Cup Qualifiers, nagtala ang Gilas ng 6-4 record na nagdala sa kanila sa ikatlong pwesto sa Group E at nakapagkwalipika bilang co-host. Noong 2019 World Cup Qualifiers, nagtala ang Gilas ng 7-5 record at nakapagkwalipika bilang best fourth place team sa pinagsamang grupo. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hot topic sa social media ang mga revelasyon ng aktres na si Ellen Adarna. Sa kanyang sunod-sunod na Instagram story, ibinunyag nito ang umano'y pambababae ng mister na si Derek Ramsey. Ang maanghang na binitiwang pahayag ni Ellen sa report ni Showbiz Angel. Tuluyan ang isiniwalat ng aktres na si Ellen Adarna ang kinakaharap nilang issue ng mister na si Derek Ramsey. Sa pamamagitan ng Instagram story, nilabas ni Ellen ang screenshots ng umano'y panloloko sa kanya ng aktor. Laman nito ang pag-uusap ni Derek at ng isang babae noong 2021 na nalaman lang daw ni Ellen 3 weeks ago. I said I found out about it 3 weeks ago, like this month only. Okay, may nagsumbong sa akin. Hindi na rin pinangalanan ng aktres kung sino ang babaeng kausap ng mister bilang pagsunod sa payo ng kanyang abogado. Ayon kay Ellen, napalayas niya si Derek matapos ipabarangay ng 2 beses. Pinabarangay ko siya dahil twice. Yeah, not once, but twice. But we had an agreement that he won't come back until I move into my new place. Total, I'm gonna be gone forever. Sinagot na rin ito ang mga nang-usisa kung bakit wala si Derek sa first birthday ng kanilang anak na si Lily. Ayon kay Ellen, pinadalhan naman ng imbitasyon ng aktor ngunit ito ang hindi dumating. Pinabulaanan din niya ang espekulasyong battered wife siya. Sa ngayon, wala pang ilabas na pahayag si Derek Ramsey sa mga isinawalat ng misis. Kung matatandaan, buwan ng Nobyembre taong 2021 na magpakasal sina Ellen at Derek Ramsey sa Bataan. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw po ng, ay nako, bakit ganito yung script natin? Tuesday pala, araw ng Martes. Pero bago tayo magpaalam, mayroon na lamang tayong 37 days bago magpasko, 37 araw bago mag-Christmas. Sa ngalan ni Yuel Reyes, ito po si Karen Oyo. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.